ay kadugtong ng naumpisahan ko na tungkol sa pagtawag ng Panginoong Hesus na dapat ay walang delay ang ating pagsunod. Hindi po ba marapat lamang na walang delay sapagkat siya ang hindi lang parang isang boss sa isang kumpanya na tumatawag po sa atin, kundi siya ay Diyos na nag-create sa ating lahat. Siya ang Diyos na palagi nating hinihinga ng tulong sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Siya ang kaisa-isang Diyos na may control sa lahat ng bagay, kasama ang ating hininga, kasama ang time o oras na ginagamit po natin. Well, bukod pa dyan, lahat ng tao gusto makapasok sa kanyang kaharian. Hindi po ba? Kaya nga, sineselebrate natin ang Christmas para alalahanin natin na ipinanganak ang ating Savior, ating pag-asa na makapasok sa langit. Ganito po ang kahalagahan ng Panginoong Hesus, na pinakasentro, pinakadahilan, kaya mayroon po tayong sineselebrate na Christmas. Kahit hindi naman ito ang exact date ng kanyang kapanganakan. Walang tunay po na sineselebrate natin ay ang existence ng Diyos mismo na may hawak at may control, may ari ng lahat ng time. Kaya lahat ng oras, including Christmas time, ay sa Kanya dapat ibalik ang parangal. Kaya kung inalaw po niyang gamitin ang month of December para ma-celebrate ang Kanyang kapanganakan, dapat lamang na tayo ay magalak dito. Tandaan niyo po, walang Christmas kung walang time involved. Ito ang time kung saan pinahintulot ng Diyos sa langit na ipakilala at patuloy na ipaalala ang tungkol sa ating Savior, Jesus the Christ. At sa pagkakataon po na ibinigay niya, masaya po ako talagang mapasaya siya sa paghahayag ng side po niya na palaging nakakalimutan sa pagse-celebrate ng Christmas. Marami po ang palaging excited kapag malapit na ang Pasko. Ang focus ng marami, masaya ang Pasko. Sineselebrate ito ng buong mundo. Maraming magagandang bagay ang natatanggap at nai-enjoy ng tao kapag ganito ang panahon. Kasi nga, sineselebrate natin, inaalala natin ang birthday o kapanganakan ng Panginoong Hesus na pinapaniwalaan po nating Savior natin. Then, period na doon. Kasi, pagkatapos ng Christmas, back to reality ang mundo. Balik na ulit ang mga tao sa dati na regular na takbo ng buhay at regular na takbo ng pag-uugali sa mundo. Well, gusto ko pong magtapat sa inyo. Bilang isang manghahayag ng salita ng Diyos for more than 30 years, ang dami ko na pong na-share about the reason for the Christmas season. Pero, alam niyo po ngayong taon na ito, ko lamang natanggap ang iba pang ipinaunawa ng banal na Espiritu tungkol dito. Ano po ito? Ito po ang reason kung bakit may Savior na pinadala ang Ama sa langit. Kasi gusto tayong iligtas ng ating Savior sa nakakamatay na kasalanan. Lahat kasi tayo ay makasalanan. Gusto niyo tayo i-save po dito.
pakawalan sa anumang uri ng kasamaan. Yan po ang pinakamasayang dahilan kaya inalaw ng Diyos gamitin ang time to celebrate the birth of Jesus, our Savior. Kaya hindi po natatapos sa masayang celebration ang Christmas season sapagkat ito po ay, makinig po kayong mabuti, sapagkat ito po ay umpisa pa lamang sa pagtanggap at pagkilala pa sa Panginoong Yesus na nag-o-offer ng kapatawaran sa lahat ng mga nagsisisi at gusto nang tumalikod sa kasalanan. At pagkatapos nito ay makipag-isa na sa Savior sa pagsunod sa lahat ng gusto niya. Well, yan po ang unang ibig sabihin na tayo ay isa ng Christian. Kaya nandyan yung name na Christ, the Anointed One of God, para tayo masave. Kaya kaisa na tayo ng Diyos sa lahat ng gusto niya. Hindi na tayo babalik sa dati nating buhay o pagkatao na ang gusto lang nating sundin ay ang mga gusto natin. Buhay na dati ay wala tayong takot gumawa ng kasalanan kasi wala pa ang Holy Spirit sa atin. Nasabi nga ni Jesus na ating teacher ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo. Well, yan po ang tunay na ibig sabihin ng pagpapakumbaba sa paghingi ng kapatawaran sa kasalanan sa kaisa-isang Diyos na makakapagbigay ng tunay na kapatawaran. Well, hindi po ba ang lahat ng gustong bumuo ng relasyon sa kanyang minamahal, well, lalo na po sa buhay na Diyos, ay nakikiisa sa gusto ng kanyang minamahal. Hindi mo pwede sabihin na mahal mo sino man, lalo na ang Diyos, kung ang ayaw niya o mga kinakamuhian niya ay patuloy mo pa ring ginagawa. Well, lahat po tayong tao may mga mahal sa buhay. Kahit gaano man natin sila kamahal, palagi pa rin nakakasakit at lalong mas masakit sa kanila kapag yung alam na natin yon, pero patuloy pa rin natin itong ginagawa. Well, ganyan na ganyan po ang nararamdaman ng Diyos sa mga patuloy na nakakasakit sa Kanya, gawa ng mga kasalanan na kinakamuhian niya. Sa mga scriptures po na babasahin ko, yan po ang maliwanag na maririnig ninyo. Well, dito nyo po masasalamin ang importance ng genuine faith and obedience to God. 1 John 2 verses 5 to 6 sa Tagalog, Juan. Sabi po rito, ngunit ang tumutupad, again, ang sabi rito, ang tumutupad o sumusunod sa salita ng Diyos ay umiibig ng tunay sa Diyos. Sa ganito, meaning sa pagsunod, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya, meaning nasa Diyos. Verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesus Kristo. Bakit po? Pakinggan niyo yung sinabi mismo ni Jesus sa John 15 verse 5. Ang sabi niya, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, napakaliwanag po ang ipinagtapat dito ng Panginoon sa atin.
Ang tunay na umiibig lamang sa Kanya at nananatili lamang sa Kanya ay yung mga sumusunod sa Kanyang salita. Well, alam niyo po, kapag nasunod po natin ang nasa salita ng Diyos, makikita po ang proof sa pamumuhay natin. Katulad ito ng itinuro at nakikita sa Panginoong Jesus. 1 John 2 verses 5 to 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Walang tunay na umiibig lamang sa Diyos ay yung mga sumusunod sa Kanyang salita. Yan po yung sinabi dyan. Kaya dapat po naka-focus tayo sa sinasabi ng salita at naka-focus din tayo sa pagsunod kaagad dito. Markahan niyo po yon, yung pagsunod kaagad. Well, yan po ang tinutukan ko sa buhay ko, yung pagsunod sa salita ng Diyos, no matter what. Kahit anong pinagdaanan ko, diyan po ako tumutok. Tinodo ko po ang lahat sa tulong ng banal na Espiritu sa pagtutok dito at pagsunod sa Kanyang salita. At ngayon, naririto po ako para ipatotoo na totoo talaga ang salita ng Diyos. Walang effect po nito, walang makakagawang iba. Siya lamang po. Pinuno niya ang buhay ko ng maliwanag na direction at mula po sa mga directions sa salita niya, hindi ako nag-aksaya ng oras, kasabay ang pagtakbo ng edad ko. Kaya nakita ko po na totoo ang Diyos. Totoo ang salita niya. Kaya kahit ngayong taon na ito, bago pa ito magtapos, pinuno po niya muli ng mas mataas, pangklaseng mga patotoo ang buhay ko. Patuloy na pinapatunayan ng Diyos na ang tinatanim ko, na sabi ko nga, ang tinatanim ko na puno o parang tree, na gusto kong tawagin na puno ng pagsunod sa Diyos. Ngayong malaki na ito, pinuno naman ito ng Panginoon ng maraming bunga. Pakinggan niyo po itong mabuti. Sabi ko nga, in essence, ngayong 72 na po ako, na-realize ko na kahit hindi ko na kayang gawin ang lahat ng dati kong ginagawa, nung bata-bata pa lang po ako, 30 plus years ago. Pero dahil hindi ako nag-delay sa pagsunod ko sa salita ng Diyos, well, marami po akong na-realize na mabuti na lang ang sabi ko, sumunod ako kaagad sa salita. Sumunod ako kaagad sa mga inutos ng Diyos habang bata pa ang edad ko noon. Kasi na-realize ko rin na kahit hindi ko na magawa ang lahat ng ginagawa ko before, ngayon, well, marami na po akong na-establish sa tulong ng Panginoon na susundan na lang at mas papaluguin na lang ng mga pamilya ko at mga kasamahan naming naging tapat sa gawain ng Diyos sa aming church o sa aming ministry. Kaya dahil ginamit ko po ang time and age sa tamang panahon, masasabi ko pong marami ang na-fulfill sa mga gusto kong magawa sa kaharian ng Diyos. Kasi yung mga gusto ko po o ginusto ko nakaayon sa gusto niya Kaya nagawa, kaya natapos. At hanggang ako po ay, sabi ko nga, may hininga pa at may time pa to preach and share the gospel. Well, dito po ako talaga number 1, masaya. Alam ko kasi, ito ang makakasaya
sa kaisa-isang Diyos, ang ating Diyos at Panginoon, si Jesus the Christ, na nag-alay ng buhay para ako at tayong lahat ay maligtas sa kapahamakan. Kaya nga po ako naririto, walang totoo, kulang po ang salita para i-express ko po ang gratitude ko sa Diyos at ang privilege na makapaglingkod ako sa Kanya at sa inyo sa mga panahon na ito na marami ang naguguluhan at naghihirap sa mundo. Sobra po ang galak sa puso ko na mapaglingkuran ko kayo at ma-encourage ko po kayo tungkol sa bunga ng mga bagay na sinunod ko kaagad sa salita at direction nito. Kaya nga po again, nandito ako sapagkat hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Well, at this point, yan po kasi talaga ang pinaramdam sa akin ng Panginoon. Marami rin po siya kasing gustong buuin na plano sa buhay nyo na mangyayari lang sa pagsunod sa Kanya. Kaya po, pinadala niya ang salitang ito. Again, gusto ko pong tandaan niyo yun. Seryoso po ang Panginoon na marami rin siyang gustong buuin na plano sa buhay nyo na mangyayari lang sa pagsunod ninyo sa Kanya. Wala na pong iba. So, bakit ko po sinabing pagsunod kaagad? No delay. Sa directly na sinabi na ng salita mismo ng Diyos. Kasi po, kapag nag-delay kayo o tayo, mayroon nang nawawala. Kasama doon ng time at age po na lumilipas. Kaya kapag sinabi na sa word na si Jesus ay nagpakilalang siya ang katotohanan at si Satan ang father of lies, hindi na po tayo malilito kung sino ba ang dapat nating sundin o dapat nating hindi sundin. Hindi po ba? O kapag na-realize po ninyo ang greatness ng pag-ibig ng Diyos, ang bunga po ng realization na ito ay ang pagmimithi kaagad-agad na masunod po siya. Napakaganda po niyan. Gusto kong ulitin na kapag na-realize niyo po ang greatness ng love o ng pag-ibig ng Diyos sa inyo, ang bunga po nitong realization na ito, ay ang pagmimithi kaagad na masunod siya. Well, yan po kasi ang natural reaction ng tunay na nagmamahal. Yan ang sobrang nagmamahal po sa Diyos. Yan ang natural na reaction ng isa ring umiibig sa tao. Gusto niya, masunod ang gusto ng iniibig niya, sapagkat alam niya, dito siya masaya. Ang tunay na nagmamahal o ang tunay na minamahal, gusto mo mapasaya mo siya sa lahat ng oras. Kasi hindi ka lang nalulungkot, kundi nasasaktan ka pa kapag alam mo na nasaktan mo siya. Hindi po ba lalo na dapat sa Diyos? Tingnan niyo po ito. Sa tao, kahit itodo mo pa ang pagmamahal mo sa Kanya at kahit sundin mo pa buong lakas ang gusto niya, marami ka pa ring hindi magagawa at mabibigay sa Kanya. Bakit po? Kasi pareho kayong may limitations at pareho kayong hindi perfect. Kahit sobra mo siyang mahal, marami pa rin siyang limitations. Ganon ka rin. At pwede ka rin niya saktan, biguin, at iwanan. Pero ang Diyos, kapag minahal mo siya ng tunay sa pagsunod sa Kanya, nang walang paltos,
Well, pagmamahal din ang ibabalik niya at higit-higit pa rito. Hanggang gawin niya kayo tayong tagapagmana ng kanyang kaharian na walang katapusan. Well, kapag pinahalagahan po natin siya higit sa lahat at higit sa anumang yaman na nakaka-attract sa mundo, hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Kaya ang sabi sa Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be satisfied with what you have. God said, I will never leave you. I will never abandon you. Grabe po ang pangako ng Panginoon, hindi po ba? Kaya kapag tayo ay sumusunod sa Kanya, sino man ang maging kalaban po natin, siya mismo ang magpoprotect sa atin. Tingnan niyo po ang sinabi sa Deuteronomy 31, verse 6. Sabi rito be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, meaning yung mga kumakalaban po sa atin. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Well, binasa ko po yung mga pangako ng Diyos para ma-inspire po kayo sa mga ituturo ko pa sa inyo. Para makasiguro po kayo na matatanggap nyo ang mga pangako na yan. Well, ito po ang na-discover ko. Pagtungkol sa pangako at iba pang sinasabi ng Diyos, sigurado po tayo na maasahan natin yan. Isa lang ang paraan para rin ang mga pangako na yan ay matupad po sa ating buhay nang walang delay. Ito ay ang paulit-ulit ko ring sinasabi na wala ring delay sa pagsunod sa Kanya. Alam ko na parang andali ko lamang po na sinasabi yan. Pero ang katotohanan, alam ko rin yon na hindi ito madali. Well, witness po ako sa mga struggles ng mga tao sa mundo na ang pinanggagalingan ay hindi ang pagpili sa Diyos, kundi ang pagpili sa sariling kagustuhan. Diyan po nag-uumpisa ang mga problema At kahit ang tao ay gusto namang sumunod na sa Diyos, marami ng sobrang komplikado at mga buhol-buhol na problema gawa rin ng nagawang kasalanan o maling pagpili. Kaya marami naman ang may desire na sumunod sa Diyos, pero marami din ang mas pinili na mas madali ay wag na lang sumunod sa Diyos. Kaysa maghirap mag-adjust na baguhin pa ang buhol-buhol na problema, buhol-buhol na maling relasyon, buhol-buhol na bunga ng mga iba't ibang maling nagawa, mga kasalanan na tinanggap na okay pa naman sila, buhay pa rin naman. Walang totoo po, hindi po ito okay. Sabi sa Bible, sin separates us from God. Isaiah 59 verse 2, yan po ang sinasabi. And sin kills. Yan naman ang paulit-ulit ko rin pinapaalala. Sa Romans 6 verse 23a. For the wages of sin is death. Hindi po ba nakakatakot yan? Hindi po ba natin seseryosohin yan? Ang liwanag na sinasabi rito na nakakamatay ang kasalanan. Ibig sabihin, kung mamamatay tayo physically dito sa mundong ito, meron pa po tayong pupuntahan na eternal death. Pero gising po tayo, nararamdaman natin yung hirap sa impyerno. Yan po yun Walang maganda lamang kapag pinili natin ngayong buhay pa tayo
kapag pinili natin na kamuhian ang sin ng mabilis, walang pangako po ng Panginoon, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yan po yung kadugtong nung for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Nakita niyo po, opposite sila pareho, hindi po ba? Kung ang Diyos sa langit, yung sin naman, pag tayo'y namatay, impyerno naman ang ating pupuntahan. Well, yan po ang dahilan, kaya mayroong mensahe na pinapadala ang Diyos ngayon bago pa magtapos ang taon. Isa lang po ang way sa buhay o life na maayos, buhay na tagumpay, buhay na may assurance na kahit ano pa ang nangyayari, kahit gaano pa kahirap, kahit gaano katagal ang dadaanang process, basta ang process ay galing sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa mga batas po niya, at patuloy kayong sumusunod dito. Walang lahat din po sa buhay ninyo ay babaguhin ng Diyos na siya lamang talaga ang makakagawa. Pero bago niya ito gawin, isa lang ang paraan, isa lang ang daan, wala nang iba, kundi ang unahin ang mismong tinuturo ng Panginoong Jesus without delay. Anumang delay, tandaan niyo po, sa pagsunod natin, kahit buhay pa tayo, malakas pa tayo, ay mayroon ng mga nadidelay sa mga dapat nating matanggap sa Kanya. Lalong-lalo na po yung hindi natin kayang gawin o pagbaguhin. Well, ganyan po ang batas sa Kingdom of God. Kung ano ang ginagawa po ninyo o natin o tinatanim natin, ganon din ang babalik sa atin. Kaya kung pipiliin po nating maniwala sa batas na yan, pipiliin natin talaga ang pag-aaral sa salita ng Diyos, hahanapin natin ang lahat ng ayaw niya para masunod po natin siya ng masunod. Ang lahat naman ng mga gusto niya. Wala na po akong nakikita pang siguradong solusyon sa anumang problema natin, kundi ang i-apply na solusyon ay iyon lamang nakalinya sa mga tinuro na sa salita ng Diyos. At gagawin ito ng buong lakas without delay. Ano man ang mawala sa atin. Sapagkat kung ano ang dinedelay po natin sundin, tandaan niyo po yan, kaya ako paulit-ulit, kung ano ang dinedelay natin sundin, may madidelay din sa lahat ng gusto nating matanggap sa Diyos, hindi sa mundo. Ulitin ko po, importante rito ang nakalakip o kasama na time na hindi natin nakikita, pero ito yung time na hindi natin dapat palagpasin na wala tayong napipitas na bunga ayon sa mga lumipas na araw at taon. Kailangan nyo po maintindihan na may iba't ibang level ng maturity. Kasama dito po ang time. Kasabay na nakoconsume o dumadaan ang time. Sa klase po ng paggamit ng oras, makikita ang result kung inaksaya ba ito o hindi. Kung yung maraming time na nagdaan ay hindi po nagamit kasabay ng anumang pinapagawa o dapat sana ay nagawa na, hindi na po maibabalik pa ang nasayang na time and age po natin.
At kapag hindi na-correct ang dapat sana na-correct sa paggamit ng time, marami na po ang unti-unting nawawala. Kaya marami ang naghihirap. Ulitin ko po yan. Kaya marami ang naghihirap, naguguluhan sa buhay. Kaya nga po si Jesus ay nagpakilala na siya ang way. Kaya lang nga, mas marami ang pumipili sa gawi o sa way ng mundo. Pakinggan niyo po ito. Since ang Diyos po ay perfect, lahat ng plano niya ay kasama ang time sa bawat development ng ating pagiging tao. Mula sa time sa womb ng ina, time sa paglabas po natin, pag-develop bago maglakad, makatakbo, makakain mag-isa, makapag-aral, hanggang makapagtapos nito, makapagtrabaho, hanggang sa dulo ng hininga. Kasama po ang time at age na lumilipas. Lumilipas na hindi kayang habulin at ibalik muli ang nakaraang oras, ang nakaraang edad. Hindi na po. Sa klase ng paggamit ng oras, makikita po ang result kung inaksaya ba ito o hindi. Kung yun pong maraming time na nagdaan ay hindi nagamit, kasabay ng anumang pinapagawa, o dapat sana ay nagawa na, hindi na maibabalik pa ang nasayang na time and age. At kapag hindi na correct ang dapat sana sa paggamit ng time, marami na ang unti-unting nawawala. Kaya marami po, ang katulad na nasabi ko, naghihirap, naguguluhan sa buhay. Ang hindi alam ng marami, kasama po itong paggamit ng time sa pagsusulit sa harapan ng trono ng Diyos, sapagkat hindi po siya wasteful God. Ang lahat po ay i-account natin o isusulit natin sa harapan ng Diyos. Sa lahat ng ibinigay niya, kasama ang inalay niya pong buhay sa cross, ay may katapat lahat na dapat harvest na bunga para sa kingdom niya. Kaya bawat magulang, bawat anak ay kailangan ang tunay na relasyon at pag-ibig sa Diyos na nagbubunga ayon sa tinakbong oras at edad. Sapagat ang may tunay lang na relasyon sa Kanya, ang patuloy na nagbubunga ng kamukha niya. Ang mga tunay na may relasyon sa Kanya, ang mananatiling nakadikit sa Kanya. Kung nananatiling minamahal, sinusundan, pinag-aaralan, patuloy na tinutuklas kung ano pa ang matutuklas sa salita ng Diyos. Kaya sa tunay nilang pag-ibig sa Diyos, sila ang nakakasunod kaagad sa pagtawag ng Diyos na sumunod sa Kanya. No delay. Bakit po? Walang tunay na nagmamahal sa Diyos, nararamdaman nila na ang Diyos mismo ang hininga nila. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Nararamdaman nila na ang Diyos mismo ang hininga nila. Buhay nila. Well, kaya pala sinabi po ng Panginoong Hesus na He is the life. Ang tunay po na umiibig sa Diyos. Siya lang ang number one na unang minamahal higit sa lahat. Higit sa lahat ng alam niyang minamahal niya sa buhay niya. Kasama rito ang kahit pamilya niya. Yan po ang tinuturo sa Bible mula sa Old Testament
hanggang sa New Testament. Well, sa Old Testament po, ang first commandment, inuutos sa atin na wala po tayong dapat kilalaning Diyos, kundi ang nagpakilalang Diyos sa Biblia. Ang Diyos na kinikilala ay minamahal higit sa lahat. Well, sa New Testament, niliwanag po ng Panginoong Jesus ang una sa lahat na that we must love God above all. Sinabi nga ito sa Matthew 22, verses 36 to 40. Sa Tagalog, isa sa kanila na tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin siya. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Well, napansin niyo po ba, ang ginamit ng Panginoon na nagtanong sa Kanya ay yung mga experts na po sa batas ng Diyos. Well, ito po ang sagot ng Panginoong Jesus tungkol sa pinakamahalagang utos o pinakauna sa kautusan. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises, napakaganda po nito. Ang sabi dito, ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Walang maganda po rito kapag nasusunod po natin yung dalawang pangunahin na utos ng Panginoong Jesus. Alam niyo po ang mangyayari. Diyan lang po natin masusunod ang lahat ng iba pang batas o kautusan sa Biblia na ipinasabi na po niya kay Moises at iba pang mga tagasalita niyang mga propeta. Well, ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Well, yan po ang tunay na mensahe, hindi lang pag Christmas season, kundi sa lahat ng season o sa lahat ng oras. Ito po ang ating babantayan. Well, yan po ang napakahalagang mensahe ng Panginoong Jesus na Kanyang pinaparating sa inyong lahat, na Kanyang minamahal at pinag-alayan ng buhay sa cross upang makasama niya sa Kanyang kaharian magpakailanman. Hanggang sa muli, patuloy ko pong iniiwan sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you
to join the Tromsco community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Tromsco community.